Maligayang pagbabalik sa PH Grind Recap. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang American action thriller film noong 2003 na pinamagatang Daredevil. Warning, spoilers alert, watch out, and take care. Sa simula ng kwento, makikita ang ilang mabilis na flashback at ipinakita ang isang lalaking nanghihina sa tuktok ng simbahan habang nakakapit sa krus. Sinubukan niyang bumaba sa loob na nagdulot lamang ng kanyang pagbagsak. Nilapitan siya ng isang pari at tinanggal ang kanyang maskara. Ang lalaking ito ay nagngangalang Matt Murdock na mas kilala bilang Daredevil. Tinatawag ng pari ang kanyang pangalan ngunit hindi siya tumutugon at sa halip ay ipinakita muli ang isang flashback noong si Matt ay bata pa. Sa mga oras na iyon, si Matt ay binubuli ng kanyang mga kaklase ngunit hindi pumalag si Matt at sa halip ay tumakbo siya pauwi. Nang makauwi, ginising niya ang kanyang ama na si Jack at tinulungan na dalhin sa kama upang matulog. Ang kanyang ama na si Jack ay dating kilalang boksingero na kinakatakutan ng lahat at nakakuha ng palayaw na The Devil. Ngunit iyon ay matagal ng panahon at ngayon ay isa na lang siyang normal na tao na palaging naglalasing. Napansin niya ang pasa sa bibig ni Matt at ipinaliwanag ni Matt na ito ay dahil sinabihan siya ng kanyang mga kaklase na si Jack ay nagtatrabaho na lang sa isang masamang lalaki na nagngangalang Fallon. Sinabihan siya ng kanyang ama na hindi iyon totoo at inutusan siyang mag-focus sa kanyang pag-aaral upang maging magaling na lawyer. Isang araw pumunta si Matt sa pantalan kung saan nagtatrabaho ang kanyang ama, ngunit sinabi ng isang trabahador na si Jack ay matagal nang nagretiro sa trabaho. Habang papauwi, nakita ni Matt ang kanyang ama na binubugbog ang isang lalaki para sa pera at dahil na-realize na nagsinungaling ang kanyang ama, tumakbo palayo ang bata. Habang tumatakbo, muntik nang mabangga si Matt ng forklift, ngunit ang forklift ay tumama sa isang lalagyan ng kemikal at nabuhusan ang mata ni Matt. Sa ospital, nakabalot ang kanyang mga mata at nalaman na siya ay tuluyan ng nabulag. Di nagtagal ay napagtanto ni Matt na nagkaroon ng kapalit ang kanyang pagkawala ng paningin, siya ay nakakuha ng mas mataas na pangunawa sa kanyang iba pang mga pandama, lalo na ang kanyang pandinig. Sa paggamit ng echolocation, nagsimula niyang makita ang lahat ng sabay-sabay na kanyang labis na ikinagulat. Pinuntahan ni Jack ang kanyang anak ngunit ipinaalam ni Matt na alam na niya na siya ay bulag dahil narinig niya ang kanilang pag-uusap ng doktor sa kabilang silid. Humingi ng tawad si Jack ngunit sinabi ni Matt na ayos lang at niyakap ang kanyang ama. Lumipas ang mga araw, nagsimulang mag-adjust si Matt sa kanyang pagkabulag habang ang kanyang ama ay ipinagpatuloy ang pagboboxing. Sinimulan rin ni Matt na magsanay at mag-eksperimento sa kanyang mga bagong kakayahan, kaya noong sumunod na tangkang pagbugbog ng kanyang mga kaklase, madali na lang silang napabagsak ni Matt. Samantala, nilapitan si Jack ng kanyang dating amo na si Fallon at hiniling sa kanya na kusang magpatalo sa susunod na laban. Sa panahon ng laban, tila si Jack ay sumang-ayon sa utos ni Fallon, ngunit nang sandaling matatalo na, hinikayat siya ni Matt na tumayo muli at dahil dito ay muling lumaban si Jack at natalo ang kalaban. Nang matapos ang laban, tinambangan si Jack ng mga tauhan ni Fallon, binugbog nila siya hanggang sa mamatay. Natagpuan ni Matt ang kanyang ama na wala ng buhay at napuno ng kalungkutan. Sa kasalukuyan, nagising si Matt mula sa kanyang deprivation chamber at naghanda para sa kanyang trabaho. Nagtatrabaho si Matt bilang isang abogado at kasalukuyang nasa isang kaso laban kay Jose Quesada kasama ang kanyang partner na si Foggy Nelson. Ibinigay ni Jose ang kanyang testimonya, ngunit ginamit ni Matt ang kanyang kakayahan sa pandinig upang marinig ang tibok ng puso nito at nalaman na kasinungalingan ang lahat ng kanyang sinasabi. Ang kaso ay pumabor kay Jose, ngunit sinabihan siya ni Matt na nalalapit na ang kanyang tunay na hustisya. Nang matalo sa kaso, naggalit si Matt sa sirang sistemang panghukuman kung saan sinubukan ni Foggy na pakalmahin si Matt. Sinisi ni Matt ang pagkapanalo ni Jose sa taong tinatawag na Kingpin na nagbigay sa kanya ng nangungunang abogado. Inaya siya ni Foggy na uminom mamayang gabi, ngunit tumanggi si Matt at sinabing may tatrabahuhin siya. Sa gabing iyon, isinuot ni Matt ang kanyang Daredevil suit habang armado ng kanyang modified walking stick bago umalis at lumibot sa lungsod upang hanapin si Jose. Si Jose ay nasa bar kung saan tinatamasa niya ang kanyang kalayaan at nagpapasalamat sa Kingpin para sa pagkapanalo sa paglilitis. Napansin nila si Matt sa itaas at di nagtagal ay inatake niya si Jose na nagpahintulot upang gumanti ng putok ang mga kasama nito. Dahil sa liksing kumilos ni Matt, nagawa niyang makaiwas sa lahat ng kanilang mga atake at isa-isa silang pinabagsak. Sa gitna ng kaguluhan, tumakas si Jose sa bar upang makaligtas, ngunit nasundan siya ni Matt sa subway. Nabala ang senses ni Matt dahil sa dumaang tren at nang makarecover, nahanap niya si Jose. Muling may dumaan na tren na nagbigay pagkakataon kay Jose upang tutukan ng baril si Matt, ngunit mas mabilis pa rin si Matt at pinatumba si Jose.
Pinanood ni Matt ang pagdating ng tren sa subway na pumatay kay Jose at sa wakas ay nakamit na ang hustisya. Ang reporter na si Ben Urich ay pumunta sa pinangyarihan ng krimen na naghahanap ng mga pahiwatig tungkol sa pagkakakilanlan ni Daredevil. Pinagtatakpan ng pulisya ang anumang pagkakasangkot ni Daredevil sa krimen, ngunit inihayag ni Ben ang signature logo ni Matt sa pinangyarihan ng krimen. Sa ibang lugar, umuwi si Matt at pinakinggan ang voicemail ng kanyang kasintahan na ngayon ay nakipaghiwalay na sa kanya. Nang magubad, balot ng galos ang katawan ni Matt at pagkatapos maligo, uminom siya ng mga painkiller. Habang papasok siya sa kanyang sleeping chamber, narinig niya ang ingay ng isang babaeng humihingi ng tulong, ngunit hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa pagtulog. Kinabukasan, tinalakay ng magpartner ang pagkamatay ni Jose pati na rin ang pagkakasangkot ni Daredevil. Gusto ni Foggy na kumuha sila ng mga kaso na ang kliyente ay mayaman at guilty, ngunit tumanggi si Matt at sinabing tumatanggap lamang sila ng mga inosente. Napansin ni Foggy ang mga pinsala ni Matt, ngunit pabirong sinabi ni Matt na kasali siya sa fight club. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Matt ang isang babae na papasok sa kainan. Nagpakilala si Matt at hiniling sa kanya na iabot ang lalagyan ng honey. Napagtanto ng babae na siya ay bulag at humingi ng paumanhin sa kanya bago umalis. Sinundan siya ni Matt sa labas at sinusubukang hingin ang kanyang pangalan. Tumanggi ang babae at sila ay humantong sa isang pagtatalo. Nagpatuloy sila hanggang sa tuluyang nagtagumpay ang babae, ngunit gayunpaman, ibinigay niya kay Matt ang kanyang pangalan na Elektra bago umalis matapos sunduin ng mga gwardya. Samantala sa Fisk Corporation, ang kingpin na nagngangalang Wilson Fisk ay binigyan ng balita ng kanyang subordinate na si Wesley tungkol sa pagkaka-expose ng kingpin. Nakipagkita siya sa ama ni Elektra na si Nicholas na isang bilyonaryo at ipinaalam kay Fisk na aalis na siya sa kanilang negosyo sa kumpanya. Sa korte, humingi ng paumanhin si Matt kay Foggy dahil sa pagiging late. Nakilala nila ang susunod nilang kliyente na si Jackson na nililitis para sa pagpatay. Tinanong ni Matt kung inosente ang kliyente na sinagot naman ni Jackson na oo. Naramdaman ni Matt na nagsasabi siya ng totoo at pumayag siyang kunin ang kaso. Bumalik sa Fisk Corp, inutusan ni Kingpin si Wesley na i-frame up si Nicholas sa pagiging aktwal na Kingpin at tawagan ang hired hitman na nagngangalang Bullseye. Sa isang lokal na bar, natanggap ni Bullseye ang tawag at naghandang umalis, ngunit hindi bago mangolekta ng utang. Dahil ininsulto habang papaalis, tumalikod si Bullseye at pinatumba ang nang-iinsulto gamit lamang ang paperclip. Pagkatapos ay naghanda na siya na sumakay ng eroplano upang puntahan si Kingpin. Sa ibang lugar, nainis si Foggy sa pagsang-ayon ni Matt na kunin ang bagong kaso at kalaunan ay pumunta sila sa pinangyarihan ng krimen upang mag-imbestiga para sa mga clue. Pumasok sila sa bahay ng biktima na si Lisa, ang sinasabing pinatay ni Jackson. Nagtagal, nalaman ni Matt na si Lisa ay pinatay sa loob ng kanyang bahay at hindi sa labas gaya ng sinasabi sa kaso. Sinabihan niya si Foggy na isulat ang isang mensahe na kanyang natagpuan. Sa panahon ng paglilitis, ipinagtanggol ni Matt si Jackson at ginamit niya ang kanyang pagkabulag para makuha ang simpatsya ng judge. Nagbigay ng testimonya ang isang pulis na nasa eksena sa panahon ng krimen at naramdaman rin ni Matt na nagsasabi ito ng totoo matapos pakinggan ang tibok ng puso nito. Kinagabihan, nahanap ni Elektra si Matt at dinala siya nito sa rooftop na madalas niyang binibisita noong bata pa siya. Napansin niya ang kwintas na suot ni Elektra at ipinaliwanag ni Elektra na mula ito sa kanyang ina na pinatay. Sinubukan niyang umalis, ngunit sinabi ni Matt na malapit ng umulan at ginamit ito ni Matt upang makita ng maayos ang mukha ni Elektra. Pinuri niya ang kagandahan nito at kalaunan ay naghalikan sila. Narinig ni Matt ang ilan sa mga tulisan ni Kingpin sa di kalayuan at nagpaalam na siya kay Elektra na iniwang mag-isa. Bilang si Daredevil, hinabol ni Matt ang thug at binalaan siyang lumayo. Nang mahuli, ipinaliwanag ng lalaki na ang Kingpin ang in charge bago siya patulugin ni Matt. Kinabukasan sa simbahan, nakipag-usap si Father Everett kay Matt na nagpapaalala sa kanya na hindi niya kailangang magpatuloy ng mag-isa at inalok siyang magbigay sa kanya ng confession, ngunit tumanggi si Matt at umalis. Nakipagkita si Matt sa kanyang secretary na si Karen na nagbigay sa kanya ng imbitasyon para sa ball. Sinabi ni Matt kay Foggy na hindi siya pupunta, ngunit nagpumilit si Foggy na sinasabing may mga mayayamang available na kliyenteng dadalo. Nairita si Matt kay Foggy at pinaghinalaan niya na si Elektra ang nasa likod ng imbitasyon at sinabi ni Matt na wala na siyang intensyon sa kanya at gusto nang tapusin ang mga bagay-bagay kay Elektra. Hindi naniniwala si Foggy sa mga kasinungalingan ni Matt at kalaunan ay nakumbinsi niya si Matt na dumalo. Sa ball, ipinakilala ni Ben ang kanyang sarili kay Matt na nagtanong tungkol sa kanyang ginawang article kay Kingpin. Hindi sinasadyang natumba ni Ben ang tungkod ni Matt at pinuri ang kulay nito bago ibigay kay Matt. Iniabot ni Ben ang kanyang business card bago umalis.
Kinaladkad ni Foggy si Matt upang salubungin si Fisk na kakapasok lang sa mall. Nagpakilala sila at binigyan sila ni Fisk ng business card. Gayunpaman, si Matt ay tumanggi na nagsasabing sila ay tumatanggap lamang ng mga taong inosente, ngunit sumagot si Fisk at sinabing walang sino man ang inosente at umalis. Nilapitan ni Matt si Elektra na dumating din at humingi ng tawad sa pag-iwan sa kanya noong isang araw. Habang sila ay sumasayaw, nilapitan ni Kingpin si Nicholas at nagkomento sa kaligayahan ni Elektra kasama si Matt. Nagtanong si Nicholas kung ano ang kailangan ni Kingpin, ngunit sinabi lang nito na nais niya lang magpaalam. Dahil dito, nabahala si Nicholas at nagpas siyang umalis, ngunit pinigilan siya ni Elektra, hinihiling na malaman kung ano ang nangyayari. Nang sumakay ng sasakyan ng kanyang ama, pumasok rin si Elektra upang sumama at humingi ng tawad kay Matt. Kalaunan, nakarating na si Bullseye sa lungsod at kasalukuyang sinusundan ang sasakyan ni Nicholas. Si Matt bilang Daredevil ay binabantayan ang sasakyan ni Nicholas habang dumadaan ito sa lungsod. Napansin ni Elektra si Daredevil sa tuktok ng mga gusali habang pinatay naman ni Bullseye ang mga driver. Nang bumangga, lumapit si Bullseye ngunit namagitan si Daredevil. Iniwasan ni Matt ang pag-atake ni Bullseye na labis na ikinainis ng Hitman. Naglaban sila at nagawang makuha ni Bullseye ang modified walking stick ni Matt at ginamit ito para patayin si Nicholas. Nakita ni Elektra ang stick at inatake si Matt dahil hindi niya alam kung sino talaga ang pumatay sa kanyang ama. Nang makauwi, galit na galit si Matt at sinimulang sirain ang mga bagay sa kanyang paligid. Kinabukasan, nakipagkita si Kingpin kay Bullseye at pinuri ang kanyang trabaho kay Nicholas at nagawa pa niyang ma-frame si Daredevil. Gusto ni Bullseye na maghiganti kay Daredevil na nagpamintis sa kanya sa unang pagkakataon at inutusan rin siya ni Kingpin na patayin si Elektra. Samantala sa trial ni Jackson, wala sa korte si Matt na nagpahirap kay Foggy na pangasiwaan ang paglilitis. Sa libing ni Nicholas, nakipagkita si Elektra kay Matt at sinabing nais niyang maghiganti. Sinubukan ni Matt na kumbinsihin siya na huwag gumawa ng anumang bagay na kanyang pagsisisihan at hiniling na manatili sa kanyang tabi. Nagsimula ang ulan, ngunit si Elektra ay nagtago mula sa kanyang paningin at umalis. Si Ben ay lumitaw at sinabi sa kanya na si Jackson ay inosente. Ibinunyag ni Ben na si Lisa ang kanyang naging source para sa kanyang isinulat na article tungkol kay Kingpin. Sinabi rin niya na ang pulis na tumestigo sa krimen ay nagawa ng masuhulan. Nang gabing iyon, nahuli ni Matt ang opisyal at tinanong siya kung sino ang pumatay kay Lisa. Natuklasan ni Matt na ang pulis ay may pacemaker na nagpahintulot sa kanya upang hindi mabasa ni Matt ang kanyang heartbeat. Binalaan ng pulis na tatapusin ang lahat ng pamilya ng sinumang pumagitan o makialam kay Kingpin. Sa kanilang opisina, hinihintay ni Foggy at Karen si Matt. Napansin ni Karen ang clue na isinulat ni Foggy at nagbigay ng bagong ideya dito na nagdawit kay Wesley para sa pagpatay. Sa morgue ng lungsod, ipinakita kay Ben ang stick ni Daredevil at nakilala ito ni Ben bilang tungkod ni Matt at pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Foggy tungkol sa kaso ni Lisa. Kinagabihan, si Elektra ay makikita na nagsasanay para sa kanyang paghihiganti kay Daredevil habang si Matt ay naghahanda upang labanan si Bullseye. Sa lungsod, si Daredevil ay nasa rooftop kung saan siya ay inatake, ngunit hindi si Bullseye kundi sa halip ay si Elektra. Si Matt ay tumangging lumaban, inaangkin ang kanyang kawalang kasalanan at sinabing si Bullseye ang pumatay sa kanyang ama. Hindi nakikinig si Elektra sa kanyang mga paliwanag at patuloy na inaatake si Matt. Isang mabangis na laban ang naganap na nagtapos noong sinaksak sa balikat ni Elektra si Matt gamit ang kanyang sandata. Tinanggal niya ang maskara ni Daredevil at labis siyang nagulat at humingi ng tawad nang malaman na siya ay si Matt. Hindi nagtagal, biglang dumating si Bullseye at sinubukang pigilan ni Matt si Elektra at inutusang tumakbo, ngunit tumanggi siya at nais na ipaghiganti ang kanyang ama. Lumaban si Elektra sa kabila ng kanyang natamong sugat, ngunit sa huli ay nagawa siyang mapatumba ni Bullseye. Nagsumikap si Matt na makatayo ngunit hindi nagtagumpay at walang awang pinatay ni Bullseye si Elektra gamit ang sarili nitong sandata. Dumating ang mga pulis at umakyat upang hulihin si Bullseye habang gumapang si Elektra kay Matt at sa kasamaang palad ay namatay siya sa kanyang mga bisig. Nang makarating na ang mga pulis, nakaalis na ang mga lalaki at nakita nila si Elektra na nakahandusay. Bumalik sa eksena sa simula ng pelikula at si Matt ay sa wakas ay nagbigay ng confession kay Father Everett. Dumating si Bullseye at binalaan ng pari na umalis at ang dalawa ay nagsimulang maglaban sa loob ng simbahan. Sinamantala ni Bullseye ang kahinaan ni Matt sa malalakas na tunog habang ang iba pang mga pulis ay dumating sa simbahan. Si Matt ay patuloy na umiiwas sa walang humpay na pag-atake ni Bullseye, ngunit muli rin siyang napabagsak sa pamamagitan ng pagpapatunog ng kampana ng simbahan. Ipinaliwanag ni Bullseye kay Matt na si Kingpin ang utak sa likod ng lahat ng mga pagpatay, maging ang sa kanyang ama. Narinig ni Matt ang isang sniper at ginamit niya ito upang tamaan ang mga kamay ni Bullseye at pagkatapos ay inihagis siya sa bintana at bumagsak sa sasakyan ni Ben.
Sa Fisk Corp, inihanda ni Kingpin ang kanyang sarili para sa pagdating ni Daredevil at inutusan ng kanyang mga gwardya at maging si Wesley na umuwi na. Samantala, ipinaalam ni Ben sa pulis ang pagkakasangkot ni Wesley sa pagpatay kay Lisa na humantong sa kanila upang arestuhin siya. Sa wakas ay nakarating si Matt sa kinaroroonan ni Kingpin at sinimulan nila ang kanilang nakatakdang tunggalian. Nang tinanggal ni Kingpin ang maskara ni Matt, nagulat rin siya nang malaman na ang bulag na abogado pala ang malupit na Daredevil. Nagtanong siya kay Kingpin kung bakit niya pinatay ang kanyang ama at si Elektra na isinagot naman ni Kingpin na lahat ng ito ay business lamang. Hindi maayos na masense ni Matt si Kingpin, ngunit sa sandaling masira niya ang ilang mga tubo ng tubig sa paligid ng silid, nakita na niya ito ng malinaw. Mula sa sandaling iyon, madali niyang nadaig si Kingpin na nauwi lamang sa awa ni Matt. Sa huli ay pinalaya ni Matt si Kingpin at sinabi sa kanya na alam na ng lahat ang kanyang mga krimen. Pinagbantaan ni Kingpin ang lihim na pagkakakilanlan ni Matt, ngunit sinabi ni Matt na alam niyang hindi niya gagawin ito dahil sa takot na mawalan ng reputasyon. Lumabas na si Matt pagkatapos makamit ang kanyang hustisya, habang si Kingpin ay nangako na hindi pa dito natatapos ang lahat ng mga bagay. Naghulog si Matt ng rosas bilang pag-alala sa kanyang ama. Pagkalipas ng ilang mga araw, napawalang sala si Jackson at pinag-usapan ni Matt at Foggy ang pag-aresto kay Kingpin. Tinanong ni Foggy kung kumusta si Matt matapos ang pagkamatay ni Elektra, ngunit umalis si Matt upang maglakad-lakad. Nilapitan siya ni Ben na nagpahayag na alam niya ang pagkakakilanlan ni Daredevil. Ipinaliwanag ni Matt na kung isisiwalat ito ni Ben ang kanyang pagiging bayani ay tapos na. Sinabi ni Ben na bahagi lang ito ng kanyang trabaho bilang reporter. Sa huling mga eksena, ipinakita na si Kingpin ay ikinulong habang si Bullseye ay kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Maya-maya, nakita ni Matt sa rooftop ang kwintas ni Elektra na ngayon ay binago na at may brails. Isinulat ni Ben ang kanyang balita, ngunit sa huli ay nagpasya siyang burahin ang mga ito at itago ang sikreto ni Matt. Nakita niya si Matt sa itaas ng lungsod na kanyang ipinangakong poprotektahan at dito na nagtapos ang pelikula. Okay lang, Matt. Maraming salamat sa panonood, at kung nagustuhan mo ang movie recap na ito, i-click mo na yung like button at huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe para sa susunod pang mga video.